Gusto mo bang malaman kung merong halaga ang iyong hawak na barya? Halika, panoorin mo to hanggang sa dulo. Maro po pala isang coin collector from Camp Sir, itutulungan din niya tayo. So, yun sir, maraming salamat at alam ko maraming best ka pala labas das Pinoy Pawn Star. So yan si Sir Amaro. Kamusta po? Amaro Senpai po pala, isang kolektor ng mga barya at lumang papel. Nandito pa ako muli upang magbigay ng kunting impormasyon patungkol sa barya. Ang mga kolektor ay may tinitingnan sa barya para masabi nila itong may value. Alamin natin ngayon kung ano-ano ang mga to. Ang unang tinitingnan natin kung ito ba ay precious metals, kung ito ba ay gold or silver. Pangalawa, tinitingnan din natin kung ilang piraso ba yung barya na ginawa para malaman natin kung ito ba ay common coins or rare. Ang mga common coins ay milyon-milyong piraso ang ginawa. Ibig sabihin, napakadami nito sa sirkulasyon. Ito ay common, ibig sabihin wala siyang special value bukod sa kanyang intrinsic value or face value. Ano naman yung sinasabi nating rare? Ang rare coins ay kukunti lamang yung ginawa o kaya naman kukunti lang yung survival nito dito sa atin. Kaya naman masasabi natin ito ay mahal kasi mahirap itong mahanap. Ito naman yung examples ng mga common coins natin dito sa Pilipinas. Kung meron kang mga baryang ganito, ito ay considered as common. Ito naman yung mga sinasabi nating mga rare coins dito sa Pilipinas, kaya naman ito ay napakamahal. Ang pangatlo naman na tinitingnan ng mga collectors ay yung historical value. Regardless kung ano yung metal composition nito, kahit ito pa ay gold, silver, copper, brass, bimetallic, steel, aluminum, o kahit ano pa man na metal, ito ginawa. Dahil ang value nito ay nakadepende sa kanyang history. Ang mga halimbawa nito ay yung mga pre-colonial coins at mga colonial coins kagaya ng Spanish, American at Japanese colonization kung dito sa Pilipinas ang pagbabasehan natin. Ito yung mga halimbawa ng pre-colonial coins at colonial coins. At ang pang-apat ay yung state of preservation ng isang coin o ang ibig sabihin ay yung kondisyon ng baryang to dahil dito tinitingnan or ini-estimate kung magkano nga ba ang halaga nito. Halimbawa, kung ito ay upod na, ibig sabihin mas mababa yung value nito. Pero kung ito ay nasa state of preservation na napakataas o kaya naman uncirculated, ang uncirculated condition, ito yung barya na na-preserve ng maayos. Hindi ito masyado o hindi ito ginamit sa sirkulasyon. Kaya naman mas mataas ang value nito kumpara dun sa mga upod ng barya. At ang panglima naman ay market demand o yung supply and demand. Kapag mataas yung supply pero mababa yung demand, doon naapektuhan yung presyo ng mga barya. Ibig sabihin, mas bumababa ito kasi madami nga yung supply. Pero pag mas mataas naman yung demand at mababa yung supply, dito tumataas yung presyo ng barya. Ilan lamang po ito sa mga factors na tinitingnan ng mga collectors para makonsider na ito ay may value. So sana po meron tayong natutunan at sa mga susunod nating vlog, pag-aralan naman natin kung paano ba makita o paano ba malaman yung presyo ng mga barya natin, kung paano ba natin ito i-research. So sana supportan niyo po ako at sa mga susunod nating vlog. Maraming salamat.